Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. On party list to avail of the privileged hour. The gentleman from the party list Kabataan, the Honorable Raul Daniel Manuel, is recognized to avail of the privileged hour. Salamat, Mr. Speaker. Para idagdag ang ilan sa mga naisip ng mga kabataan hinggil sa sobrang lalang init ng panahon ngayon, I would like to take this opportunity to expound on the topic. Sabi ng maraming netizens, ang Pilipinas daw ay parang free trial sa impyerno. Marami rin ang nagtitweet online. Sobrang init na sa islang Pantropiko, in reference to the hit song Pantropiko by the P-pop girl group BINI. Ito ang isa sa mga nakakaaliw na paraan nating mga Pilipino to deal with the extreme heat of the hot, dry season. Ang idaan ito sa sense of humor. Nitong buwan ng Abril, ilang beses na kaya natin nasabi sa ating mga sarili ang mga salitang, "Grabe, napakainit." Kung seseryosohin na natin ito at iisipin na hanggang Mayo pa ito, ayon sa ating mga siyentista, baka sumakit ang mga ulo natin. Bagamat lahat tayo ay nakaramdam ng matinding init, iba-iba rin ang aktual na karanasan at epekto nito depende sa kondisyon at katayuan sa buhay. Hindi lahat ay nagtatrabaho sa mga opisinang may aircon. Hindi lahat ay may aircon at generator sa bahay. Hindi lahat ay bumabiyahe sakay ng de-aircon na sasakyan. Kumusta kaya ang mga guro at mga estudyante sa mga siksikan na silid-aralan? Kumusta ang mga traditional jeepney driver na bumiyahe noong mga nakaraang linggo at buwis buhay naman na nag-strike simula kahapon dahil sa mandatory franchise consolidation deadline na pinapataw sa kanila ngayong araw? Ang init na dama natin ngayon ay hindi pangkaraniwan. Kahit sabihin pa natin na mainit din naman dati, iba talaga ang init ngayon. At hindi maikakaila na bunga ito ng pagbabago ng klima o climate change. Sa mga karanasan ngayong hot, dry season at sa pagharap sa mga epekto ng pagbabago ng klima, merong hindi pagkakapantay-pantay. Iyan ay dahil ang climate change mismo ay resulta ng hindi pagkakapantay-pantay at a global scale. Simply put, countries in the global north historically led the occupation, exploitation, and plunder of rich natural resources in the global south, including the Philippines. Big corporations, mostly based in the global north, have been the top polluters of our environment. Yes, they are. Hindi ang mga ordinaryong taong gumagamit ng mga produktong nasa sachet dahil yun lang ang kaya nilang bilhin. Hindi rin ang mga traditional jeep na napakaliit ng ambag sa emissions kumpara sa mga plantang nagsusunog ng fossil fuels at sa mga pabrikang ayaw gumastos para sa mas malinis na proseso ng produksyon. May mga bansa sa Global North na marunong magtago ng kanilang masamang ginagawa sa kalikasan. Nangunguna po dyan, walang iba, kundi ang Estados Unidos. Napakalaki ng carbon footprint ng US military pa lamang. Hiwalay pa sa buong bansa nila. Daang libo ang kinokonsumong langis ng US military kada araw. Kaya ilang milyong tonelada rin ng carbon dioxide ang ine-emit ng US military. This makes the US military the world's largest institutional consumer of hydrocarbons, a bigger polluter than 140 countries. We all heard it right. Not 140 militaries, but 140 countries. Paano pa naman hindi ito mangyayari? Ang imperialistang US ang may pinakamalaking armadong puwersa sa mundo at meron itong mahigit 750 na mga base na nakakalat sa hindi bababa sa 80 o 80 na mga bansa kasama na ang Pilipinas.
Kaya habang tama naman na dapat magtanim tayo ng mas maraming puno, bawasan ang paggamit ng plastic straw at i-recycle ang papel, nakakancel out ang mabubuting epekto ng ating mga individual na aksyon kung hinahayaan natin ang malalaking mga bansa at mga korporasyon na patuloy na sirain ang kalikasan para sa kanilang sariling interes na lumawak ang kapangyarihan at palakihin ang kita. It is countries like ours that are then left to suffer disproportionately due to the devastating effects of climate change, with the Philippines being the country that is now ranked as the world's most vulnerable, number 1 po. Nakaamba ang lalong pagtaas ng temperatura. Sabi pa nga, kung ito ang pinakamainit na summer na nararanasan natin so far, ito na rin ang magiging pinakamalamig na summer na mararanasan ng mga kabataan sa tanang buhay nila. Dahil magiging mas mainit pa ang mga kasunod na summer. Iyan ay kung babagalan natin ang aksyong pangklima. Hindi unexpected ang pangyayaring ito. Matagal nang nag-ala Nostradamus ang mga siyentista. They warned us that this is going to happen. Liban sa literal na nakakamatay na init, pinaghahanda tayo sa mas mataas na sea levels, mas malakas na mga bagyo, at maging ang kakulangan ng pagkain. Lumiliit na ang mga kamatis at ang mga itlog na pinoproduce ng mga manok dahil sa sobrang init. Posible sana na hindi ganito kasahol ang mga mangyayari kung seryosong nakinig dati pa ang mga lider sa kani-kanyang bansa at maagap na namuno sa aksyong pangklima. Sa puntong ito, Mr. Speaker, ano ang mga kagiat na dapat gawin? Sa sektor ng edukasyon, hindi sostenible bilang solusyon na pilitin na namang mag-online class o mag-module ang mga estudyante kapag masyadong mainit ang panahon. Parang war flashbacks ito noong early years ng pandemya. Una, dahil kailangan na naman silang tulungan para makahabol sa mga dapat nilang matutunan at hindi mababaliwala ang bisa ng pisikal na pagkatuto kasama ang mga guro at kapwa-estudyante. Pangalawa, ano naman kung hindi sila papapasukin sa loob ng paaralan para sa physical class, pero parang impyerno din naman sa bahay nila. Hindi sila makakonsentrate sa pag-aaral kahit sa bahay at mahirap pang mag-full charge ng laptop, tablet o cellphone dahil baka mag-overheat ang mga ito. Kaya kaysa takasan ng mga ahensya, lalo ng DepEd at CHED ang trabaho na tiyaking conducive ang physical classes at ginagawa nilang escape o fallback policy ang flexible learning, all the more na dapat manguna sila sa paglalatag ng mga gabay sa kung paano gagawing climate-proof o handa sa pagbabago ng klima ang mga paaralan at pamantasan. Hindi bago ang ilan sa mga nilalaman ng konsepto ng pagka-climate-proof na mga espasyo. Kasama rito ang ilan sa mga matagal na rin namang dapat ginawa. Gaya ng building guidelines na akma sa isang tropical country gaya ng Pilipinas, sapat na ventilasyon sa mga classroom at pagiging breathable ng mga paaralan sa pamamagitan ng malawak na open spaces, pagkakaroon ng mga silong at drought-resistant landscaping. Panahon na rin, Mr. Speaker, para aralin ang mga epekto ng academic calendar shift. Siyasatin na natin kung natupad ba ang mga pangako nito, gaya ng pagpapaasa sa marami dati na okay lang na may pasok sa mga buwan ng Abril at Mayo. At tanungin na rin natin kung masaya ba ang mga foreign students sa Pilipinas sa tipo ng pag-aaral na meron sila sa panahong ito. Sa pangkabuuan, dapat pondohan ang mga aksyon para hindi palalain ang problema ng pagbabago ng klima o tinatawag na climate change mitigation. Pati na rin ang mga aksyon para paghandaan ang mga epekto ng pagbabago ng klima na sa kasamaang palad ay paparating na o iyong climate change adaptation. Hindi po kasama rito, nililinaw natin, ang mga flood control project na minamarkahan bilang climate change expenditure pero makalipas ang maraming taon ay hindi naman pumigil sa lumalalang mga baha sa Pilipinas. Hindi rin kasama rito
ang mga techno-fix o mga solusyong gumagamit ng teknolohiya pero kapos sa pagtumbok sa ugat ng problema. Halimbawa, ang planong i-phase out ang mga traditional jeep para palitan ng mga electronic vehicle dahil ito ay bahagi rin ng eskema ng mga malalaking korporasyon para di umano'y umambag sa aksyong pangklima pero sa katunayan ay binabaling sa mga traditional jeep ang sisi pagdating sa emissions. Ito'y habang tinutulak din naman ng mga big foreign vehicle manufacturer ang pagsira sa kalikasan gaya ng mas maraming destructive mining operations sa Pilipinas para malikha ang mga electronic vehicle. Hindi mga techno-fix gaya ng electronic vehicles at jeepney phase-out ang ultimong solusyon sa malaimpyernong init sa bansa at sa pagbabago ng klima na nararanasan ng Pilipinas at ng mundo. Dapat managot ang mga imperialistang bansa sa kanilang makasaysayang papel para baguhin ang klima. Hindi na rin pwedeng business as usual. Kaya dapat angkinin ng malalaking korporasyon ang kanilang responsibilidad sa polusyon, bunga ng kanilang mga produkto at proseso sa paglikha ng produkto. At huwag itong ipasa sa mga konsumidor at ordinaryong mamamayan. Higit sa lahat, dapat tapusin na ang mapangwasak na sistema ng produksyon na siya nagpapanatili ng kontrol ng mga imperialistang bansa sa pandaigdigang kalakalan. Yun lamang po, Mr. Speaker. Maraming salamat. Majority Leader. Mr. Speaker. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.